life's holy Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, to suffer under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead, on the third day he rose again. He ascended into heaven, seated at the right hand of God. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O My my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. We offer the first mystery for healing and good health of all kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood, O Jesus, our little babies, and grant them good health and protection everywhere. Zen Andrea, Alia, Faith, Calix, Kael, Paul, Art, Alonso, Macy, Angela, and Mikael Aguirre. We lift up in a special way Sistina Palmados, complete healing and deliverance, and claim victory over any disease in her body. We declare that no illness has power over her, and that an explosion of your miraculous healing is upon her right now from head to toe. Provide the needs of their family, especially their children. Healing upon healing also for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Uniga, Dolor Alvar, Kathleen Angelino, Buenaven, Amorpina Huganas, Emily Sereno, Millie Ramos, Early Balduena, Marjorie Ferrer, Winnie Cargado, Evelyn Bacamante, Brother Rafi de los Reyes, Father Sherwin Lapaan, Franz de los Santos, and Juliana. Claiming complete healing for Liam Biernes from muscular dystrophy. Healing for Brother Gester from hyperthyroidism. Praying for fast recovery and continuous healing for Sis Marisol Lingis, Bea Bautistas, Silvia Restauro, Lina Ramos, Pepe Acodel, Soledad Ramos, Milagros Pupon, Boyat Puso, Danilo Di Mayoga, Nunida Feche, Marisa Formasidoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia War, Madoc Benate, Camille Calinasan, Frank Urbano, June Mark, Piliwan, Rapi Dundu, for clear and good result of Ariel Bautista's medical laboratories. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Almighty Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us also to heaven, especially those who most in need of thy mercies. Amen. The second sorrowful mystery, the scourging of the pillar. As we pray the second mystery, we lift up everyone who needs job here in New Zealand, visa approval, tokens for visa application, opening of new business and financial freedom, and divine provision to clear all our debts. Successful job application and interviews for Brother Chris Ramos, Sis Elaine Malinaw, and Brother Cyril Palongo. Victorious approval of work visa for Sis Leah Garcia, Sis Resi and visit visas for our relatives who want to come to New Zealand. We also ask you, Lord, to open the heavens and give Brother Lito Acuna, Brother J.R. Abudelo, and Sis Vida Fayubit another chance to return to and work in New Zealand. Praying for approval of permanent resident visas, the citizenship of all Kapatiran, and residency pathway for Brother Lope, Brother Chester, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Odell, ACM and After Brothers, and all Kapatiran currently on work visa. Bless the companies we work for, bless us with more projects, and bless our job and working hours so that we will have more time to serve Yahweh and the Gawain. Favorable results of Brother Aaron Granadino's prayer, intention clerk, praying for NZ Teaching Council approval for Sis Lizelle Lingus, Sis Florine Placencia. Grant a blessed, smooth, and safe journey to all who are traveling, especially Sis Donna Cantonilla, Sis Marty's parents, Marian Vitas, Sis Elaine Malina, and the family of Sis Dan. Special prayers for the successful passport issuance for Nanay Maribel. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the horrors of death, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Amen. The third sorrowful mystery. We offer the third sorrowful mystery for the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Mike Velarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who have been hurt. Strengthen the weak and enlighten those who are confused. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sis Sonia, Sis Beth, Brother KR, Moklan, Sis Josie, and Sis Banji in Napier, Sis Jane, and Sis Cheryl in Hamilton, and our preachers whom you have called to proclaim your word boldly and mightily. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Harris, Brother Ray, Brother Rami, Brother Arman, Brother Chris Ryan, Brother Noriel, Brother Armando, and friendly preacher, Brother Aaron, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sis Lane, Sis Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Aya, Sis Claire, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyfully, wholeheartedly, and be strong amid trials and temptation. Send dedicated musicians to Hamilton Cell Group who will be committed to the gawain. Bless all the Filipino priests in New Zealand and our parish priest, Father Austin and St. Mark Parish, for continued support to the El Shaddai community, for the victorious outreach mission and worker formation in Napier this weekend, and safe journey of Brother Chris and Sister Beth. Our Father who art in heaven, holy be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us to heaven, especially those who most in need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. The fourth sorrowful mystery, carrying of the cross. We pray for love, fidelity, and strengthening of the family, safeguard the sanctity of marriage, and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent-children relationship that are going through conflict. Bless our children that they may grow up to be humble, kind, God-fearing, and blessed with divine knowledge and wisdom in their study and work, especially in this new school year. Grant our families and loved ones in the Philippines good health and protection, praying for health, pregnancy, and safe delivery of Sis Mardi, Sis Aleli, Sis Ben, Sis Clara Pasinal, Sis Joan Garcia, and the normal and healthy condition of their babies. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. That was in the beginning, now ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Amen. Ave Maria, Ave Maria. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We continually pray for Palmado family and all their prayer intentions. Lord, grant them abundance in faith, hope, love, healing, good health, material provisions, divine protection, and happiness. We declare answered prayers and blessings to their home and everyone who goes in and out of the doors. May you use this home, Lord God, for your greater glory. We claim an abundant life for all Kapatiran, filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kind to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused on you, Lord, who has promised that you will not leave nor forsake us, that you will always be with us no matter what. Special prayers for the end of war and restoration of peace in Israel, Iran, Ukraine, and the whole world. We also lift the intentions of all our dear brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of February. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor, that property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the soul of Jose Ambrad and the souls of all our departed loved ones and the souls in purgatory. Let us now pause in silence to pray for our own personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen.
Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. Amen. Ave, Maria. Ave, Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, our banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God, That we may believe and fulfill the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessings of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. Rememorare. Remember, most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I apply unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, pitiful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions,
by their mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Hear our family. Queen of the Most Holy Rosary, Save our family. Queen of the Most Holy Rosary, Protect our family. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, muli po sa gabing ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan at sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Muli po kami po ay sama-sama na abutin ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng mga nandito sa Zoom ay nagkakaisa sa isang espiritu, ang espiritu ng pagsamba sa katotohanan, sa espiritu ng katotohanan, O Lord. Mangusap ka po sa amin sa araw na ito, sa gabing ito, at pagpalain mo po ang banal na salita na aming tutunghayan at mangusap ka po sa aming puso at isipan. Tumimo po ang lahat ng mga salita mo sa aming puso at isipan. At patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian, magpakailanman. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tayo po ay tumayo at itaas ang ating mga kamay. Ang tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon at ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Kay magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasagalan. At kasagalan. Ito ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos! Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bago po tayo pumunta sa ating pagsasaluhang mabuting balita, ay atin po munang i-welcome ang bawat isa. Ano po, from Austria po, unahin na po muna natin ang nasa ibang bansa. From Austria, sis Rosana po. Ano po, mapagpalang umaga po dyan. Tama po ba umaga po dyan? Ano po? Nakamute ka, sis. Ayaw na rin. Po, nakamute po si sis Rosana. Hindi po natin marinig. Opo, umaga po umaga po siguro doon at parang 8 a.m. ng umaga. Amen. At from Napier, Sis Josie and Sis Banji, isa pang magpagpalang gabi po. Glory to God. Salamat po sa inyong pag-join sa ating intercessory. At from Hamilton po, Barba family, Brother Armando, Brother Rodlin and Sis Gemma, isa pong mapagpalang gabi. And sa lahat po na taga Auckland, isang mapagpalang gabi po. At sa mga nasa studio, okay, glory to God sa tahanan ng ating kapatid na si Sis Ina Palmado. Amen. Glory to God. Palakpakan po muna natin ang Panginoon and tayo po ay tumayo. Sorry, Brad, di ko nabuksan. Magandang gabi sa inyo lahat yan. Opo. Sorry. God bless. God bless po. Tayo po ay tumayo na at ating pong pagsaluhan ang mabuting balita na babasahin po ni Brother Arman na ito po ay kukunin natin sa aklat ni San Marcos chapter 7 verse 1 to 13. Po ang nakasaad po sa St. Mark's chapter 7 verse 1 to 13. Mga minanang tatlo, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng pagtusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi naghugas ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi mo na sila nakakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad niyo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi nang lang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Pinapaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang mga utos ng Diyos. Halimbawa,
Iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumalait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog una sa Diyos ang mga tulong po sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapa, pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ito ang makapangyarihang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Amen. Salamat po, Brother Armando. Pwede na po tayong maupo at isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Ano po? At ang ating pong gospel ay pinamagatang mga minanang turo. Ano po? Tayong mga Pilipino ay marami pong mga minanang turo mula sa mga ninuno natin nung kapanahonan ng mga Espanyol. Ano po? At pagkatapos nun ay mga Hapon at mga Amerikano. So ang dami po nating kultura na pinanggalingan, ano po, lalong-lalo na sa kapanahunan. So dito po ngayon sa ating gospel, ano po, siguro po meron lang po akong mga katanungan. Ano po ba yung mga minanang turo natin na dapat nating ituwid, no? Siguro po yan po yung aantabayan na natin dun sa ating mga mag-share na mga kapatid at mga kapatid nating mga preacher. At ano po ba yung dapat nating ano po ba yung paraan ng tamang pag-purify ng ating puso sa pagsamba sa katotohanan? Ano po? Yan po yung mga dapat nating abangan. At ano po ba yung danger ng pagiging hypocrisy o pagpapaimbabaw? Ano po? Kasi delikado po yun, lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating mga anak ni Yahweh El Shaddai. Ano po? Kaya po tunghayan po natin sa ating mga mag-share ngayong gabi kung ano po ang mapupulot natin na magagamit natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay bilang isang Kristiyano at alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So buksan na po natin mga kapatid. Ang una pong mag-share ay tawagin po natin sa pangalan po ng ating kapatid na si Cheryl Barba po from Hamilton po. Si Cheryl, are you ready po? Glory to God. Thank you po. Blessed evening po sa lahat. Salamat po, Brother Rani. Ang reflection ko po sa gospel po natin ngayon ay parang hinahamon ni Jesus ang mga Pariseo ayon sa kanilang panlabas na ritual at mga tradisyon na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Na tulad din po natin, o ako po, sa probinsya po namin, kung saan doon ako pinanganak, lumaki, madami pong pamahiin tulad po ng paghahanda ng 13 fruits, yung lucky 13 fruits pag bagong taon, or dahil ito daw ay swerte. Tas ang pagtalon kapag New Year para daw tumangkad. Tas pag nagpapatayo ng bahay, dapat daw po ang pinto nasa ganitong direksyon. Yun po yung mga pamahiin na nakagisnan ko po sa probinsya namin. Pero ito po yung dati kong pinaniniwalaan. Dati po yon. Pero nung unti-unti kong nakikilala si Yahweh El Shaddai, ay mas nangingibabaw na po yung pagsunod ko sa kanyang kalooban po. Dito nga po sa gospel natin ngayon, parang gustong sabihin sa atin ni Lord na mas bibigyang diin natin ang kahalagan ng isang puso na naayon sa kalooban niya. At parang gusto pang sabihin sa atin ni Lord na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng isang
taimtim at tunay na puso na nagsusumikap na papurihan at parangalan ng ating Diyos. At parang gusto pang sabihin ni Lord na suriin ang sarili nating pag-uugali at motivation upang matiyak natin na ang ating aksyon ay salamin ng tunay na pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At doon nga naman po sa pagsagot ni Jesus sa mga Pariseo na ang sabi po ay, mga mapag-imbabaw nga kayo. Parang ito po ay yung isang babala para sa ating mga mananampalataya at pinag-iingat laban sa pagka-distract natin sa mga makamunduhang paniniwala ng mga tao na nagiging hadlang para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po. Salamat. Salamat po si Cheryl. Glory to God. Ayan po, no? Napakaganda po ng share ng ating kapatid na si Cheryl Barba po, no? Alam niyo po, talagang yan po yung bunga ng NPG namin dito at marami pa pong magagaling mag-share ng gospel pagdating sa NPG ng mga kapatid natin nandito sa Hamilton, no? At yan po, isa po yan sa bunga ng pagiging anak natin ni Yahweh El Shaddai. Ano po, dati po hindi po sila halos dalawa lang po kaming nag-share dito. Ngayon po, sa NPG namin tuwing Friday sa Hamilton, kinukulang na po yung 1 oras ng pag-share ng mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Dyan po sa ating mga preacher, baka po meron dyan sa studio. Amen. Sino po yung pwede dyan sa studio? Pwede pong, baka po meron po dyan. Brother Rina daw. Maaga pa po. Maaga po. Glory to God. And Brother Aris. Amen. Maganda po yung gospel talagang tungkol sa mga minanang turo. At kung sa physical, talagang napakarami natin turo. Baka kung lahat yun ay susundin natin, baka di tayo makausap sa buhay natin. Ma-stuck tayo. Tayo nga po mga kapatid, sa katuruan na sa physical tungkol sa kalinisan, yung mga tinuturo yun. Sabi nga po, di mali na maging malinis sa katawan. Ngunit kung dito lang nakalaan ng kalinisan, ito po ay kulang. Kailangan din natin ang kalinisan para sa spiritual. At dalawang kautusan yung tinukoy ng ating Panginoong Kristo. Yung una ay yung tawag ni Jesus sa mga taong pisikal lang malinis. Yung katulad nga yung pagpaimbabaw, yung bukang bibig lamang, at saka yung pakitang tao. Isang beses nga, nasabihan talaga ako ng pakitang tao nun kasi yung umaten ako ng gawain, after ng gawain, nagiinom naman ako. Ayun, jackpot ako, nasabihan ako ng hipokrito. At talagang mahirap yung gano'n. At salamat sa Diyos, unti-unti niyang binabago. Na wala ang pag-inom at full-time na sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Yun nga po, yung pangalawa, yung ano ang turo ng Panginoong Hesus na tamang turo. Yun po yung bukal sa puso, makabulo ang pagsamba sa Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Bukal sa puso, yung ginagawa natin sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, yung paglilingkod natin, na di natin masasabi na tayo ay nahihirapan, tapos binibigay natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos, na lahat ng paghihirap na ating nararanasan pisikal ay pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil sabi nga, pagkasama natin ng Panginoon Diyos, walang imposible. Lagi tayo magtatagumpay. Amen. At yung makabulong pagsamba, kailangan kung ano yung natutunan natin sa gawain ni Yahweh sa Shaddai, kung ano yung mga aral na tinuturo ng mga teacher na galing sa Biblia sa buhay natin. Parang po si Brother Aris.
At maraming bumabagsak yan. Kasi sabi nga po, gahibla lang ang pagitan ng kasalanan at ang mabuti. Minsan, madalas kasalanan. Mahirap sumunod sa kalooban ni Lord. Pero sa awa at grasya ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay nagsisikap. Sa tamang daan po tayo. At saka yung pagsunod sa utos ng Diyos, talagang kailangan natin sumunod. Mahirap man yan, kakayanin natin basta kasama natin si Lord. Amen. At kung pagsunod lamang natin ay panlabas, walang saysay po ito sa mata ng Diyos. Kailangan makita rin po kung paano tayo, gaano tayo kabait sa gawain. Kailangan paglabas sa gawain, ganun din kabait tayo. Yun lang po, maraming salamat po. Amen. Salamat po, Brother Aris. Yun po. So, marami na naman po tayong natutunan doon sa ating sa share ng ating kapatid na si Brother Aris. So, sino pa po yung susunod? Yun, Brother Noriel. Opo, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ito nga po yung ating gospel po yung sa minano nga pong turo. Di nga po sa amin po lalo na nga po nasabi kanina na sa probinsya ay maraming mga minanang mga pamahiin. Katulad nga po ng isang pamahiin na pag naligo ka, huwag kang tutulog ng basa ang buhok. Kasi sasakit ang ulo. Yung mali pala. Kasi mababasa pala ang unan. Kaya po, yun pala po yung ang ibig sabihin, mababasa yung unan. Hindi pala po yung yung sasakit ang ulo. At saka nga po dito, at ang tunay po nung una po ay talaga tayo ay napakaraming mga pamahiin. Yung mga maling mga turo, una ay alam na natin yun ang tama. Dahil sa mga kanununuan nga po natin ay yun ang mga ating sinusunod. Napasa na po sa atin ang turo. Pero mali nga po yun dahil nga po tayo ngayon ay nakapag-aral na ng salita ng Diyos at nalililawan na po ang ating mga isip at sa lahat na ang dapat po ang Diyos lang po sa Diyos lang po tayo maniwala, wag sa mga minanang turo. Minsan po ang mga minanang turo nga po ay mga mali. Minsan po mali sa mata ng Diyos. Dapat po sa kanya lang tayo maniwala. At saka dito po sa ating gospel po, isang aral pa po dito sa ating gospel na natin ay yung hindi makikita sa panlabas na katangian ng isang tao. Yung hindi po makikita yung sa panlabas yung katangian ng isang tao. Kasi kundi sa puso po. Mayroon nga po halimbawa po, nakita po tayo ng isang pulubi. Nakita natin yung madumi. Minsan na-judge na po natin ang isang pulubi na ito masama, ito madumi. Pero hindi natin alam na yung puso pala niya ay napakalinis. Ganun din po tayo. Hindi po natin nasasabi na tayo sa gaganda ng itsura natin, ng damit natin, nakapag make up pa tayo, nakapagpapogi pa tayo, pang tago sa ating pagkatao, pero buksan po natin ang ating puso, mayroon pong nakatagong mga karumihan po. Yun po ang inaano ng ating gospel natin ngayon na yung kung gaano kalinis yung ating puso, yung ating pagkatao. Kasi nangyayari po yan sa atin, lalo-lalo na po sa gawain. Marami po ang nangyayari po sa mga tao na palasimba, laging nasa simbahan, laging nasa gawain, laging umaattend ng mga prayer meeting. Pero paglabas nga po, na ang alam ng mga tao, napakabanal, ng taong ito, napakabait ng taong ito. Pero pag sa labas,
at hindi niya kakilala yung ibang tao, doon nakikita yung ugali, yung laman ng puso. Kailangan po sa bilang tayo kasama po talaga ako dito na kailangan po natin na habang tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, na humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kasi hindi po natin makakaya na tayo lang ang magtatanggal ng mga dumi o mga ano sa ating puso. Kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoong Jesucristo at sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At yun po ang unang-una, ang makakapagpalinis sa ating mga puso, yung pag-aaral po ng salita ng Diyos at paghingi ng gabay at tulong sa Kanya. Yun lang po. Maraming Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Salamat po, Brother Noriel. Ano po, sa napakagandang sharing. Ano po. Ang susunod naman po ay ang ating kapatid na si Brother Armando Medel. Ready na po kayo, Brother Armando? Amen. Isa pong mapagpalang gabi po mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Salamat po mga kapatid. So, ang reflection ko po rito mga kapatid ay isang paalala o babala sa bawat mga mananampalataya sa ating buhay na Diyos. Glory to God, sapagkat ay ito'y po'y isang paalala ng Diyos sa mga mapagpaimbabaw. Ano po mga kapatid, kasi usapang tradisyon, usapang minanang turo ng mga ninuno or usapang pamahiin. Ito po'y isang utos ng tao. Hindi po ito'y utos ng Diyos. O ituro ng tao. Turo po ng tao. Ito po ang aking reflection ay dalawa po. Ang turo ng tao versus ang turo ng Diyos. Alin po ang napakabigay natin ng mahalaga. Ang utos po kasi ng tao, kapag sinusunod yun yung mga pamahain or minanang turo, or yung sabihin na lang natin yung turo ng tao, ay ano po ang mangyayari kapag sinusunod ang utos ng tao. Ang utos po ng tao kasi minsan darating ang kapahamakan. Ano? May mapapahamak kung susundin yung mga utos ng tao. Ngunit, kung sa utos po ng Diyos ang pag-uusapan natin, ano ang mangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos? Ang utos po ng Diyos in Romans 8:28 na ang sabi, mga kapatid, gumagawa ang Diyos at ilagay tayo sa panukala ng Diyos. Ilagay tayo sa panukala ng Diyos na tayo pong sumusunod sa utos ng Diyos at nagpapasakop doon sa utos ng Diyos. Lahat ng tinawag at nagmahal sa ating Diyos doon sa panukala niya ay mailagay ng Diyos sa ikabubuti nating lahat. Doon sa ikabubuti natin. Ano pang mangyayari kung sinusunod natin yung utos ng Diyos? Meron tayong kasiglahan, meron tayong joy na binibigay ng Diyos sa atin, at meron tayong tagumpay na hindi tayo ilalagay ng Diyos sa kapahamakan, kundi ilagay tayo sa ikabubuti nating lahat, sa panukala at plano ng Diyos sa buhay natin. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo na ating pag-aralan. Kasi nakikita ng Diyos yung pakitang tao mapagpaimbabaw lamang, na sabi ng Diyos in Mateo 7:9, sinabi ni Jesus kay
kay husay ng paraan ninyo pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo. Kung titingnan natin diyan na walang bisa ang utos ng Diyos kung sinusunod nila yung utos at minana ng mga turo ng mga ninuno. Pero kung dito tayo in positive, doon tayo sa turo ng ating Diyos. Ano ang mangyayari kapag sinusunod natin ang turo ng Diyos? Mga kapatid, napakaganda kung nailagay tayo sa panukala ng Diyos sa ating buhay. Kung sinusunod natin ang panukalang yung sinusunod natin ang utos ng ating Panginoon. Kasi meron akong example dito mga kapatid. Ang example lang dito yung pagkatapos po ng Pentecost, ito po yung pagsimula ng mga apostoles na ang kainitan sa pananampalataya nung tumanggap sila ng Holy Spirit, ito na pong nagpapayag sila ng kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Mga kapatid, tingnan mo, ang unang gawa ng mga apostoles doon si Pedro at saka si Juan pumunta sa isang templo at merong 38 years na paralitiko doon. Pinagaling nila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ipinahayag nila ang pangalang Hesus na ito. Ngayon, nakita ng mga pari o ng mga leaders, dinakip sila. Dinakip sila mga kapatid. Nung dinakip sila, kinulong. Ang kadahilanan na ipinagbabawal ang ipahayag ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Now, kung ating basahin dito lang yung pinakamagandang sinasabi niya sa Acts chapter 4, chapter 4 verse 9. Ang sabi ni Pedro at ni Juan, sabi po dito mga kapatid. Verse 9. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan. 4, chapter 9, verse 9. Ang sabi dito mga kapatid, ito ang maganda, sabi niya. Sumagot si Pedro, puspos ng Espiritu, pinuno, matanda ng bayan, kung nasiyasan ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito. Talastasin ninyo ito. Ang sabi pa rito, mga kapatid, ang sabi niya, alin ba sa inyo sa paningin ng Diyos? Alin ba ang sundin? Yung utos ng tao o ang utos ng Diyos? Kasi pinipigilan po sila ni Pedro at Juan na huwag ninyong ipahayag ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya sumagot dito si Pedro, alin ba ang mabuti? Alin bang matuwid sa paningin ng Diyos? Ang sumunod sa utos ng ninyo, sa utos ng tao, o ang utos ng Diyos? So, nasa sa atin yun. Kung sinusunod natin ang utos ng ating Panginoong Hesus, ng utos ng ating Diyos, kapatid, tayo po ay magtatagumpay. God bless po. Maraming salamat. Amen. Salamat po, Brother Armando. Glory to God, glory to Christ Jesus. Salamat po sa napakagandang sharing ng pagsunod sa ating sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sunod po, Brother Chris. Meron po kayo? Aaron. Brother Aaron. Okay, sige po. Glory to God. Blessed evening po, po natin ating Panginoong Hesus. Yun po, sa akin pong pagninilay dito, based on experience po, nakita ko po dito yung mga mapagkunwari. Kumbaga, yun nga po, tinuro na rin tayo ng ating Panginoong Hesus na kung paano manalangin. Hindi yung pupunta po tayo doon sa maraming tao, luluhod, para ipakita na tayo'y nagdadasal. Ang turo po sa atin ng ating Panginoong Hesus na kung paano magdasal, tayo po ay pumunta sa ating silid at isarado natin
ating pintuan at doon tayo manalangin na kausap natin ang ating Panginoon para tayo na hindi tayo nagiging pakitang tao lamang sa mga tao na ayan, banal yan. Hindi po dapat yung more on sa ating pananampalataya. Kung galing nga po sa ating kung galing po sa Biblia ang ating pananampalataya, more on na mas mauunawaan po natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Dahil dito sa atin, halos talagang marami po, tulad din po ako, naging isa rin po ako sa mapagkunwari noon. Pero nung nakabasa po ako at saka nung pinaunawa po sa akin ng ating Panginoon ang banal niyang salita, dito ko po mas nauunawaan na hindi po pala dapat ganoon ang gawin natin. Kasi sa dami ng ating nakasanayan sa ating mga ninuno na which is mali po pala yung mga ganong katuruan, ayun ang naipapakita natin sa ating hanggang sa masali na kala natin tama pala yun. Pero ngayon, na ipaunawa din natin sa ating mga kapwa na bilang nakakaunawa din sa Biblia, mas ituro natin yung tama, hindi lagi yung sa mga nakasanayang mga katuruan. At yun nga po yung meron din po sa nakasanayan na yung sa mga anting-anting po. Sabi nga po, hanggat yun nga po yung mga ganong yung pagsunod nyo sa mga ganong sobrang mangyayari po talaga yung mabigat ang magiging kabuhayan nyo. Hindi naman po sa ganun po talaga ang mangyayari. Dahil hindi po kayo, ang nangyayari po nun, hindi po kayo nagtitiwala sa Diyos. Dahil ang kailangan po talaga natin sumangguni sa ating Panginoong Diyos. Pumunta tayo sa ating kwarto, kausapin natin siya. Paano natin siya makakausap? Yun is sa ating panalangin. Prayer is a right decision to do and the best way to talk to God. Ang pinakamaganda sa ating pananampalataya. Maraming salamat po, God. Amen. Salamat po, Brother Aaron. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Napakagandang sharing po ng ating kapatid. Ano po? Sunod po, Brother Chris. Ayan daw. Pwede po, Ayan. pwede po ako. Ryan muna. Sige, Brother Ray. Go ahead. Sige po. Muna po. Ito po yung napangilalan ko po sa araw na ito. Base po sa Ebanghelyo ngayon, ipinapakita po ni Jesus kung paano inuuna ng mga Pariseo at eskriba ang tradisyon ng tao kaysa tunay na kalooban ng Diyos. Sila ay masyadong nakatuon sa panlabas na gawi tulad ng ritual na paghuhugas ng kamay, ngunit hindi nila napagtanto na ang tunay na kabanalan ay nanggagaling sa puso. Bali sabi po sa Marcos 7:6, panggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Bali pinapaalala na po tayo na hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa mga ritual o tradisyon kung wala naman tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Maraming tao ngayon na sumusunod, isa na po ako doon, maraming tao na po ngayon sumusunod sa mga kaugalian ng pananampalataya, pagdarasal, pagsimba, pagbibigay ng donasyon, ngunit kung wala itong kaakibat na tunay na pagbabago sa puso at pagkilos ng may kabutihan, ito ay nagiging walang kabuluhan. Tapos po, sabi po sa Marcos 7:8, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Minsan, mas inuuna po natin ang ating sariling kagustuhan o tradisyong kinalakihan natin kaysa tunay na diwa ng kautusan ng Diyos na siyang mapagmahal, awa at katarungan. Halimbawa po, may ilan po sa atin na mas inuuna ang imahe ng pagiging makadiyos kaysa pagiging mabuti sa kapwa. May mga tao pong nagbibigay pansin sa maliliit na batas arlihan, ngunit nakakalimutang mahalin ang patawarin ng ating kapwa. Bali, ngayong araw po, talungin po natin ang ating sarili. Nagpapakita po ba tayo ng tunay na pagmamahal sa Diyos o sumusunod lang po tayo sa mga tradisyon ng walang malalim na pananampalataya?
O mas inuuna lang po ba natin yung forma kaysa sa tunay na diwa ng pananampalataya? Ayun lang po at maraming salamat. Ito po. Amen. Glory to God. Salamat po, Brother Ryan, no? Ito po. Napakaganda pong reflection ng pagsusuri sa ating pananampalataya at sa ating mga gawa. Amen. Brother KR po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Sa akin po, my dear brothers and sisters, dito po sa ating gospel, tignan nyo itong mga Pariseo versus alagad ni Jesus Christ. Sabi nila, mali yan. Itong ginagawa namin ang tama. Mali yang ginagawa ninyo. Hindi kayo naghuhugas sa pamamaraan ganito, ganyan. Itong ginagawa namin ang tama. Kapatid, huwag na po tayong lalayo. I-focus natin yung kung anong mensahe ng Diyos sa ating paglilingkod sa bawat isa sa atin. Minsan po, kasama po si Brother KR. Minsan, akala natin kung ano yung ginagawa natin, yun ang tama. At kung ano yung ginagawa natin, yun ang nagiging standard na ito ang tama. Na ito ang dapat sundin. Na ito ang dapat maganap. Pero hindi po natin nalalaman, mga kapatid ko kay Kristo, na meron po mga kapamaraanan tayo na minsan yung sarili natin ang nasusunod. Hindi po siguro unknowingly, my dear brothers and sisters. May mga standards po na tingin natin yung kung ano yung naisip natin, na kung ano yung gusto nating gawin, yun yung gusto nating ma-implement. Pero pag hindi nasunod, pag medyo naharangan o medyo hindi pa panahon para gawin, sumasama ang loob natin. Pag may mga gusto tayong dapat ganito na to ngayon dapat ganito na to ngayon. Yung mga standard na tingin natin yun talaga yung tama, kagaya ng mga Pariseo, yung mali yung ginagawa niya, dapat ganito. Minsan kapatid, na ano sa atin sa ating buhay paglilingkod, na nagagawa natin pero hindi natin alam na yung kalooban ng Diyos, hindi talaga siya yun yung dapat na yung gusto natin, hindi talaga yun ang kalooban ng Diyos. Na kailangan po natin ma-consider o maliwanagan minsan sa atin pong mga gustong gawin o mga gusto nating i-implement o gusto nating kung ano yung tingin natin ito yung tama kasi ito yung ginagawa ko o ito yung standard ko. Kaya ito dapat ang sundin natin. My dear brothers and sisters, hindi po ganun Hindi po ganun ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang masaklap pa, minsan, yung standard po natin doble. Applicable sa iba, pero hindi applicable sa iba. Na minsan, okay lang yan kasi ganito, ganyan. Dito ka sa ganito, may exemption. Pero po yung pag sa ibang tao na medyo hindi natin kapalagayan, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Black and white. Ito, pag black, hindi pwede. Pag white, pwede. Pero pag medyo may mga tao, merong black, merong white, merong gray. Diba? May black, saka gray. Tignan natin, my dear brothers and sisters. Tignan natin. Minsan, kasama ko si Brother KR, sinasabi ko po, may mga standards po tayo na tingin natin yun ang tama, pero ang mensahe ng Diyos, kailangan po natin talaga ng malawak na pag-unawa, malawak na karunungan galing sa Diyos. Yun ba talaga ang dapat natin gawin? Yun ba talaga ang dapat nasundin? O kailangan pa talagang magpasakop tayo? Dahil meron talagang itinilaga ang Diyos na
siyang maggagabay, siyang magpapatnubay sa atin. So yun lang po. Maraming salamat po mga kapatid. Amen. Salamat po, Brother KR. Glory to God. Isang na naman pong napakagandang pagsusuri sa ating mga dapat gawin at gagawin. Amen. Brother Chris, next po, Last na ang pwede. susunod na po si Brother, after Brother Chris, Brother Ray. Praise the Lord, purihin ng Diyos. Hindi gospel niya, sabi natin kay Sister Ina, no? Parang iba. Pero alam nyo, talagang ang salita at kapangyarihan ng Diyos ay nangungusap. Alam nyo ba ang pinagdiriwang natin sa araw na to? World Day of the Sick. Sa buong mundo po, pinagdiriwang po ngayon yung may mga naramdaman, pinagpipray. So, talagang kumikilos pa rin, no? So, tulad ng sinabi ni Brother Aris, na na-experience niya po yung salitang hipokrito o mapag-imbabaw. So, sa lahat po ng senior natin, nagkakaroon ng double standard, yung kay Brother Ryan na dapat nakikita rin sa gawa, hindi lang sa mga tradisyon, yung buhay na pananampalataya. So, lahat po yan ay about sa mapag-imbabaw. Amen? So, kabilang po si Brother Tis, lahat po tayo rito, itong mensahe ng Diyos na to ay paano natin makikita yung nasan ba tayong side, mapag-imbabaw o naandun po tayo sa talagang sumusunod. Kasi be mindful po mga pagsipala ng palataya, ang sinabihan ng ating Pastor Kristo rito mapag-imbabaw ay ang mga eskriba, mga pariseyo na sila po ang nakakaalam ng salita ng Diyos, nakakaunawa at nagpapaunawa. Ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Alam nyo ba ang mga pariseyong ito, kaya po sila sinabihan na mapag-imbabaw, ang nakikita lang nila sa kilos at galaw ng kapangyarihan ng Diyos ay pagkakamali. Ganyan po tayo sa gawain. Hindi po tayo, suriin po natin ang ating puso sa pagpunta sa gawain kung ano ang motibo natin. Ikaw ba'y manonood lang at mag-aabang ng makikita mong pagkakamali? Hindi lang ito sa katuruan ng minana nating turo. Mismong ikaw, kapatid, mismong ako. Ano ang mapapala natin? Ano ang motibo mo kung gusto mong makita o maunawaan ang buhay ng iba? Pagdating mo sa gawain, nakatuto ka ba sa tunay na pagsamba o nakatuto ka sa kamalian ng iba? Bakit tayo nagiging mapag-imbabaw? Bakit hindi tayo makasunod? Sa kilos natin, sa pagtayo natin, sa pagkanta natin, hindi natin maitas ang ating mga kamay. Bakit? Ba't hindi natin maialay ang tunay na pagsamba? Tayo mapag-imbabaw. Hindi natin pwedeng sabihin na ang galing mong mag-talk, ang galing mong tumugtog, ang galing mong sumayaw, ang galing mong kumanta, ay mga banal na. Nagro-rosary ka, nagsisimba ka. Hindi iyon na magiging basihan. Na tayo po ay banal, pwede rin tayo maging mapag-imbabaw. Kung titingnan po natin ang Biblia, nandito rin po ang kasagutan. Ito po yung tumutukoy sa true and false worshiper o yung mga mali, yung tunay at mapagkunwaring pagsamba. Na kung saan, ang sinabi dito, na ang Diyos nating sinasamba, ang sabi nga ni Brother Rani sa kanyang panimula, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Na kung saan, ang ating Paso Kristo, nung siya po ay nakamit ng isang Samaritana doon sa balon ni Jacob, na ito po ay sinabi niya, hindi ko na po isa sa John 4:24, ang sabi niya dito sa babae, no, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So yung sinasamba nating Diyos ay Espiritu. So sa makatuwid mga kapatid sa pananampalataya, ang kahulugan nito, pag hindi po natin ginamit ang ating Espiritu, ang abangan natin ay yung flesh, panglaman. Spirit ay nasa loob. Kaya kung ang nakikita natin ay panglabas, which is yung external, wala sa atin ang spirito. Which is ito yung mga eskriba.
Kaya sila naging mapag-imbabaw kahit may salita sila ng Diyos, nakakaunawa sila ng salita ng Diyos, nakakapakinig sila ng Diyos, pero wala silang espiritu, kaya sila naging mapag-imbabaw. Mga ipokrito, katulad ni Brother Chris, amen? Na kung saan ang true worship, magiging totoo yung ating pagsamba sa Diyos, kung magiging totoo ang sumasamba. True worship should become true worshiper. Nakukuha niyo po? Para maging totoo yung pagsamba mo, maging totoo kang worshiper. Paano yun? Yun nga, sambahin mo sa Espiritu. Magkaroon ka ng Holy Spirit. Mga kapatid sa pananampalataya, madali pong ma-discern pag wala po kayong Espiritu. Pag nakakita kayo ng mali ng kalaban, ng inyong katabi, mapag-imbabaw tayo. Inaabangan natin yung pagkakamali ng iba. Hindi po ako galit dito kasi dinidiin lang sa talatang ito, hindi lang yung minanang turo, yung mali nating pagtingin sa bawat isa sa gawain ito. Kapag sa pananampalataya. Kaya nga sabi sa verse 24 ng chapter 4 ng John, ang Diyos ay Espiritu, sambahin niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga minsan nagpe-pray tayo o may nagpe-pray sa worship, may naiyak, may naluhod, may nasigaw. Bakit? Nasa kanilang Espiritu eh. Ikaw, pag kumanta ka, Come Holy Spirit, nakahulikit ka. Paano ka tatanggap ng Holy Spirit? Paano papasok yung Holy Spirit? Sa poster pa lang natin, hindi na natin magawa yung Espiritu. Tapos, asan yung presensya ng Diyos? Be mindful po mga pananampalataya, yung panambahang natin ito ay hindi po dapat biro-biro. Amen? So minsan nakaalalay tayo, pag magaling ang worship leader, sasayaw ako. Pag magaling ang drums, sasayaw. Ano to, concert? Hindi, kung hindi magaling ang worship leader, hindi maganda ang choir, kung may sarili kang espiritu, kahit walang instrumento, may tunay kang pagsamba. Hindi mo na hintayin yung backup ng iba. Hindi rin nakasalalay ito sa preacher. Kahit ayaw mo yung preacher, kahit ayaw mo yung naghahayag, kung salita ng Diyos at may espiritu ka ng Diyos, makikinig ka sa bawat pahayag ng nakatayo sa harap. Mga kapatid sa pananampalataya, itong mga pariseyong ito, palagatong ito. Alam niyo yung gatong? Alam niyo ba't hindi namamatay at naglilagablab sa sa impyerno? Marami ng gatong eh. Ginagatong yung mga taong gumagatong, dadagdagi sa impyerno tsaka plastic nilalagay doon. Kaya malakas ang apoy ng impyerno eh. Hindi naubusan. Yung mapag-imbabaw mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kapatid, ito lang po iiwan ko. Pag ang nakikita natin ay yung katabi mo sa pagsamba, yung kahinaan niya, karupukan niya, pagkakamali niya. Nakikita mo yung lahat imperfect. Kapatid ko, wala sa iyong Espiritu ng Diyos. Sa ating panambahan is individual, yung responsibility natin to, yung ating ownership tag sa Diyos. Hindi tayo pwede manghiram kay Brother Rani, hindi tayo pwede manghiram kay Sister Sonia. Ito'y individual nating pagharap sa Diyos natin na buhay. Na kung saan ang hinihingi po rito sa talatang ito ay magkaroon tayo ng espiritu na sinasamba natin ang Diyos ay sa espiritu at katotohanan. So the key is the Holy Spirit. Amen. Na magkaroon po tayo para po tayo ay tunay na magkaroon ng pagsamba sa Diyos na dakila. Amen. Glory to God. Banal at kasiyasiyang paglilingkod at pagsamba. Amen. Yan po ang dapat nating kailangan. Thank you po. Brother Ray, ikaw na po. Blessed evening po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo. Palapakan natin si Yahweh Shai. Papakinggan po natin ang ating tainga ng mga siri ng ating mga kapatid sa gabing ito. Tapos na po. Tayo manalangin na. Hallelujah. Amen. So, minanang turo. Galing, no? Tayo mga bilang isang Kristiyano,
o isang Katoliko, mayroon naman tayong mga minanang turo na mabubuti at di mabubuti. Katulad na nabanggit kanina ni Brother Noriel, ang sabi niya, nakasulat sa akin dito ay tayo bilang isang Kristiyano, tanda natin ay isang palasimba. Ay hindi palamura. Amen? Tanda yun. Santo Amen? Tayo'y palasimba at hindi palamura. Tayo'y Kristiyano. Bilang isang Katoliko, tayo'y kilalang palakaibigan. Amen? Hindi palaaway. Bilang isang Kristiyano, tayo ay magagalang sa matatanda, hindi lang sa matatanda. Hindi tayo mayabang o hindi asbang o lapasta. Amen? Tayo'y magalang. Tayo'y bilang isang Kristiyano, may kabaitan, hindi matapang. Amen? Tayo isang Kristiyano bilang isang Katoliko, tayo'y palabati sa ating kapwa. Hindi tayo nakasimangot. Amen? Gusto niyo ng kwento? Amen. Minanang turo. Alam niyo po, ako'y wala na ako sa probinsya, pero totoo po itong kwento. Kwento ng aking kaibigan at kababata ko at kaklase ko. Magmula ng elementary hanggang high school. Nagkahiwalay lang kami nung siya nag-college na sa ibang bayan, sa ibang lugar. Ang kwento niya sa akin, ganito. Nung umuwi siya ng galing siya ng ibang bansa. Nung umuwi siya ng Pilipinas at dumalaw doon sa amin, sa aming tahanan. At ang nadatnan niya ang tatay ko na nagtatrabaho. Nagbuka ng kasi ang aming kabuhayan yung paggawa ng hamak making, duyan. So naggagano siya. Sa madaling sabi, may hawak siyang itak. Itong aking kaibigan ay isa na pala itong pastor. Pumunta doon sa aking tatay. Sabi, Tiyo, kumusta? Wala na yung sign sa kanya yung pagmano. Kasi iba na nga yung Ang sabi ng ito pinapaliwanag ng aking kaibigan, Tiyo, ganito ang sabi salita ng Diyos. So, sa madaling sabi, nag-usap sila ng mga ilang minutes. Dahil siguro sa pagod ng aking tatay, ang sabi daw ng aking kaibigan, Tiyo, ganito. Ang tatay ko pala nagsabi, Francisco, tanda ko pa yung pangalan ng kaklase ko. Francisco, kung ano ang nagisngan ko, doon ako. Ang ibig niyang ipunto, kung siya ay nagisngan niya, katoliko siya. Ang sinagot daw ng aking kaibigan, Tiyo, kung ang nagisngan mo ay magnanakaw ka rin. Ang sagot ng aking tatay, Francisco, umalis ka dito. Nakikita mo ito. Totoo po yun. Iyon ang kwento sa akin ng kababata at kabiyo. Nagpaalam yung kaibigan ko. Yun yung minanang turo na nagis nga ng aking tatay. Bakit ko po ito sinasabi? Bakit ko po ini-emphasize dito sa gospel na ito? Bakit? Kasi po ganito. Mga kapatid ko kay Kristo, ang pinagkalo po sa aking pagninilay, dahil alam ko po ang ating kapatid na ito, siya ay naniniwala. Amen. Nagtitiwala kay Yahweh Shaddai. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag tayong manahan sa minanang turo ng tao. Amen? Bagkus tayo'y manahan sa salita ng Diyos. Ito ay pangako ng Diyos. Doon tayo manahan. Kaya mayroon pong gagawin tayo. Ano pong gagawin natin? Una,
Believe in God's promise. Kagaling. Maniwala ka, sister. Amen. Mayroong himala po. Amen. Amen. Jesus. Umasa tayo sa Diyos, sa kanyang pangako. Wala pong lingkod pinabayaan ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 1 verse 20, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amin. Diba? Marami na pong tumayo sa gawain na nagpatotoo dahil sa paniniwala at tiwala sa Diyos. Gumaling. Amen? Ang ating pag-asa nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Diba? Siya lang ang pag-asa natin. Nasa Psalm 33 po yun. Verse 20. Huwag po tayong mawawalaan ng pag-asa. Tayo po ay maniwala sa Kanya. Amen? Amen. At po tinitingnan oras. Pangalawa, sabi, manalangin tayo sa Diyos. Amen? Pray according to His will. Okay? Manalangin tayo sa Diyos, hingin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan according to His will. Ang iyong kagalingan, sister. Amen? Ang iyong kalakasan, ang ating kalakasan, mga kapatid, higit sa lahat, ang ating kagalingan, ang ating spiritual na pananampalataya. Tahimik po siya. Amen? Ang sabi po sa 1 John 5 verse 14, sabi po dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin na aayon sa Kanyang kalooban. Ipagkakaloob ng Panginoon sa atin kapag pala tayo ay nananalangin sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Ipagkakaloob ng Panginoon, bagamat ito'y hindi on the spot, darating ang hinala. Huwag tayong mahihinip sa ating pananampalataya, sa ating panalangin. At ang pangatlo po, of course, kailangan natin manalangin ng may pasasalamat. Pray with gratitude. Sabi nga kanina ni Brother Crisano, dasal tayo ng dasal. Amen? Dasal tayo ng dasal, hindi naman tayo marunong magpasalamat. Hinihingi tayo ng hingi, sabi natin, Panginoon, pahingi ngayon na walang pasasalamat. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo'y humingi sa Panginoon, kailangan din natin ibalik sa Kanya ang papuri pasasalamat. Hindi lang tayo, Panginoon. Amen? Amen. Philippians 4, verse 6. Ang sabi ko dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. So ano pa natin? Ano pang kinuha natin, mga kapatid? Hingin natin sa Diyos. Kailangan natin. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, believe in God's promise, pray according to His will, pray with gratitude. So, ang ibig pong ipaunawa ng Panginoon sa atin, mabuhay. Wala po tayo ay mag-focus tayo sa ating Panginoon.
Tayo po ay mag-focus sa ating panloob, hindi panglabas. Na ang ating puso ay kailangan naka-align, nakatuon, or nakasintro sa ating Panginoong Hesus. Hindi yung nakatingin tayo, nakatuon tayo sa ating mga kapatid na nagkakamali, tapos tayo'y madaling umusgan. Amen? Na ang totoong lingkod na ng Diyos ay may katapatan. Okay. Nakapupos at may katapatan. Ang ating isip at puso sa Kanya. Kaya upang siya ay ating dakilain at mapapurian, at ang kailangan natin, pangatlo, examine ourselves. Tingnan natin kung sino na siya. Suriin natin ang ating sarili. Mga kapatid ko kay Kristo. Tingnan natin, no? Dahil ang nais ng Diyos na makita sa atin ay ang pusong may pagsunod sa Diyos. Amen? Pagsunod pa rin. Amen? Amen. Tapos na yata. Praise the Lord. At ang kasabihan, mga kapatid ko kay Kristo, ito po. Ha? Hindi sa suot gumaganda ang tao, kundi sa kagandahang loob ang kanyang pagkatao. Amen? Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. Salamat po. Glory to God. At yan po ang ating napakagandang napagsaluhang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo ngayong gabing ito. Nawa po, tandaan po natin na ang Diyos ang lagi nating mapapurihan. Ano po? At tandaan po natin na kung saan po inihahayag ang mabuting balita, nandoon ang Espiritu ng Diyos at doon kumikilos ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala at naniniwala, nananampalataya at nananalig sa ating Panginoon Hesukristo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. At ito po ay panalangin po ng ating kapatid na si Brother Chris Ramos po. Thank you. Salamat po. Salamat sa bawat isa. Sa mga kapatid, dito po sa bahay po ni Sister Ina, kami po ay nagkahawak kamay, physically, na naniniwala po tayo na kayong mga kapatid na nasa Zoom, via Zoom na po, Lord God, ay even though na physically magkahiwalay tayo, ngunit ang nagko-connect sa atin ay Espiritu ng Diyos. Yes. Ang banal na Espiritu at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang salita. Sa pagkakataon ito, mga pananampalataya, patuloy tayo dumulog sa kapangyarihan ng Ama, sa ngalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, na kung saan sa ating panambahan sa gabi ito, patuloy tayo magpasalamat sa malayang oras na kalipas sa gabi ito, especially, Lord God, sa tahanan po ni Brother Ariel, Sister Ina, Panginoon, ng mga bata. Lord God, ang pangyayari ito sa aming buhay ay hindi insidente, Panginoon. Ito'y inakda nyo na sa aming buhay na lalakaran namin sa buhay pananampalataya namin. Kung saan, Lord God, ito'y darating at madadaanan namin. At naganap na sa aming buhay. Na kung saan, Lord God, ang salita mong nahasik muli sa gabing ito sa bawat isa. Na kung saan, Lord God, ito po ay magiging ilaw at gabay namin sa buhay pananampalataya. Especially, Lord God, sa word na mapag-imbabaw, Lord God. Na, Panginoon, huwag niyo pong tulutan na kami po, Lord God, ay isa rito sa mga lingkod na mapag-imbabaw, Panginoon. Kami po, Lord God, ay nagsusumamo, Lord God, sa bawat pag-araw na pagsusumikap namin makasunod sa iba na kalooban. Gabayan kami na yung salita at ng Spiritong Banal, Lord God. Na, Lord God, na kami po, Lord God, ay magkaroon ng tunay na panambahan sa iyo. Tunay na pananalig sa iyo, Yahweh El Shaddai. At sa pagkakataong to, Lord God, lubos kami nagpapasalamat sa bawat isa na nandito sa Zoom, sa mga kapatid sa Facebook, at dito sa bahay na to, Lord God, ay may kanya-kanyang kahilingan na aming tinaas. Mga kahilingan na banggit
kung meron mang hindi nabanggit, Lord God, ikaw ang labis na nakakaalam. Lord God, batid niyo po ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Panginoon, ikaw ang great provider. Ikaw ang Diyos na katagumpay at kaayusan, Lord God. Kaya kami nananalig na kan po, Panginoon, itutugin niyo sa lahat ng aming mga hinangin, Lord God. Dahil, Lord God, ang lahat ng tumatawag sa iyo ay hindi mo bibiguin. Salamat kong muli, Lord God, sa malaking pribilehiyong ito na kan po ay patuloy na nakakatawag sa iyo, nakakahingi sa iyo ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa lahat nag-share. Salamat po kay Brother Rani na siya po ang nag-lead at nag-facilitate ng iyong gawain sa gabing ito. Lord God, at muli sa araw na to, sa gabing ito, ay muli namin bibigyasin sa aming mga lapit dila na may isang pananalig at pananampalataya na special prayer namin sa aming kapatid na Sister Ina, Lord God. Na Lord God, ikaw, Panginoon, ang lumubog paghari sa kanyang pagkatao. Na kung sa Lord God, Panginoon, na Jesus Cristo, na dito ka sa lupa, wala kang sakit na hindi mo pinagaling, Lord God. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, ay tinawag at tinudurog namin ang lahat ng ulit sakit. Kasaw na namin na kalooban mo ang sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, Lord God. Dahil pagkakalooban mo ang nasunod, siya ang nakatagumpay at kasiyahan ng aming buhay, Lord God. At ang isa, we thank you, Lord God, for this blessed night, Lord God, for this great evening, Panginoon, na pinagkaloob niyo muli sa tahanan namin. Lord God, maraming salamat po. At Lord God, ang iyong salita, Lord God, ay pagkaingatan mo sa aming puso, hindi lang sa aming puso, sa kaibuturan ng aming puso, Lord God. Kami, Lord God, ay nagsusumikap at magsusumikap na makalakad sa iyong katwiran at kabanalan. We thank you, Lord God, at inaangkin po namin na sa aming pagpaglalakbay dito sa mundo, kasama namin yung salita, ang iyong mapangako, kasama namin ang Espiritong Banal, Lord God. Patuloy kami magpapasalamat dahil kami ay mananagumpay, dahil ikaw ang Diyos namin sinasamba, ang Diyos na katagumpayan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na di nagbabago noon at magpangailanman. Ikaw ang Diyos na nagpala sa aming mga ninuno, ikaw ang nagpala sa amin noon, ikaw ang magpapala ngayon, ikaw rin ang magpapala sa mga darating pang araw sa aming buhay. Kagalitan sa bawat isa, katagumpayan, kalakasan, Lord God, kasaganaan, claiming victory. In Jesus' name, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you po mga kapatid. Tayo po yung Picture. Ay, picture mo na. Yung dito. Your battery is running low. Pa-picture na tayo. Bago ka mawala ng battery. Meron po, yung mga dito po, dito. Kala ko ito. Kayo po, May kasama kami. May kasama kami. may sumasagot ba? Salamat po sa inyo lahat. Enjoy tonight. Thank you po. Hello, baby Faith. Hello. Hello, baby namin. Hello. Hello. Hello, baby Faith. Simon? Miss Len, ikaw po. Ha? Hello din siya. Thank you. Oh, tingnan mo. Iyay. Kanta na ikaw kay Give Thanks. Give Thanks, dali. Opo, Give Thanks, dali. Salamat sa Diyos. Salamat mga kapatid. Salamat po. Glory to God. Good night to all. God
po.